Monkey. Yun. So yun, shot mo na. Bricks Paro nga pala ng Cavite, hombre. Elite Vintage sa IG tsaka sa Facebook, KM Vintage. Ayun, so marami-rami tayong tatalakayin dito. Wala pa tayo yata ito kalahating nasa labas. Ano lang to, mga mids. Mga mids. Marami, start number na yun. So yun. Nasa na ba yung ano ko? Ano ba yung ating questionnaire natin yan? So, syempre, yun nga, nabigyan tayo ng pagkakataon. Grabe, yung mic natin, yan, dapat nasa gitna. Nabigyan tayo ng pagkakataon kasi kahit sobrang busy, nabigyan tayo ng pagkakataon na magawa to ni KM Vintage, lalong-lalo na, magiging busy na yan kapag lumabas na yung kanyang Unico Iyo at mini-mini ni KM. So, yun, talagang grabe, kahit ako, nalulula ako sa dami ng sombrero, tapos bira niya pa tong ilabas Kumbaga sa first time siguro ng history dito sa Bay Area maglabas ng ganitong mga sombrero. So, umpisahan na natin. Let's go. Yun nga, KM Vintage, Elite Vintage ng Instagram, kailan ka nag-start mag-collect or magbenta? Saan ka nag-start? Nag-start ako 4 years ago, after ng pandemic. So, after ng pandemic, 2020? After ng pandemic, oo. So, nangyari niyan, yung pinsan ko kasi sa Japan, nagbi-vintage na. Ako, ang kinokollect ko yun, yung Michelin-ness, yung baliktad na logo. So, nagpo-post ako ng mga ganun. Nag-message siya sa akin, sabi niya, sabi niya, meron ka bang mga vintage dyan na sports hat? Sabi. Ano yun? Sabi ko. Yung mga yun, nag-send siya ng mga picture ng mga Tapos sabi niya, mag-ano ka dyan, magtingin-tingin ka sa mga Facebook, sa mga eBay. Baka may mahanap ka kasi may mga presyo itong mga to. Doon na nag-umpisa. Nag-search ako sa mga Craigslist, yung mga app. Yung mga hindi normal na app na mahanap, may mahanap ka, no? Mercari, pero mostly nahanapan ko to dati, Facebook talaga. Facebook Market. Kasi sa eBay, doon ko na-discover din doon ako nag-start actually sa eBay. And then sa Facebook, madalang ako mag-collect. Pero ikaw, ang daming mong hinahanapan pala. Oo. Sa totoo lang, 2023 ako nag-eBay. Late na rin. Late na ako nag-eBay. Sobrang late na. Kasi hindi ako marunong mag-eBay. Kasi ang dami mong search ka. Pipindutin yung pangalan. Kailangan tama yung pangalan. Kasi sa mga search mo lang, vintage hats. Lalabas na lahat. Pero doon ako especially Craigslist. Parang offer up, ganun. Mostly. Parang mga kotse yata yung mga nandun mga kotse. Tapos yung yung mga gamit sa bahay. Pero meron din palang sombrero doon Grabe naman yun. Pero yung exact na nagbenta ka din at nag-collect siguro 2020 talaga. 2020, oo. 2020, doon na nanonood ako ng mga live, ng mga live na nagbebenta sa IG. Tapos sa Pilipinas din, syempre, nanonood ka niyan, no? Din ako. Galing. Sa 2020, lamang lang pala ako sa'yo ng isang taon. Kasi nag-start ako, 2019 ako nag-start. So, grabe. Pero ganito nang kagrabe yung nakuha mong mga epektos, Pero, ano ba yung mga mo dyan? Kung baga sa yung nahirapan kang sombrero na makuha? Ayun, ito lang. Ito na sa amin ko. Yan na talaga yung intro mo? Ayun. Since nung nag-umpisa ako, ito talaga yung nung nakita ko to na meron yung sa IG. Sabi ko ito yung dream hat ko. Kasi dito tayo, San Francisco. San Francisco tayo naka-base no? Ito talaga yung dream hat ko. Kakakuha ko lang to 1 week ago. Tagal ko inawitan to. 3 years siguro. 3 years, no? Bago mo makuha yung pinaka-grail mo talaga. Hindi pa ako nire-replyan nun. Ang kinulit ko ng kinulit.
Yun, nakulitan siguro, binenta sa akin. Binenta na, no? Patience talaga, patience. Yun talaga yung susi para makuha mo. Actually, kahit di naman sa pagano, kahit maraming nagsabi na nito, kahit marami kang pera, especially Silip, maraming pera yan. Ang dami niyang, kumbaga saan talagang binili na sobrang mahal pero hindi niya makuha dahil nga syempre, hindi nila let go, birang ilabas din at the same time. Kahit yun nga, hindi, baliwala yung dami ng pera nyo. Kung hindi nyo, kumbaga hindi mo pagpahihirapan talaga yung gusto mo no? Kasi parang walang thrill no? Walang thrill din at the same time. Itong item na to, parang super collector din yung may-ari nito no? SF super din collector din, Kumbaga tahimik lang. Tahimik lang. Hindi na active ba siya? Hindi na siya active, hindi na nagpo-post. Kaya pero finally nakuha mo no? Grabe guys SF. Kung di nyo alam, ngayon alam nyo na. Yan, ngayon alam nyo na. At saka syempre, Splash MLB, medyo matataas talaga yung value niyan Pero hindi na natin pag-uusapan yung presyo niya kasi baka mamaya, di ba, iparehas. Syempre, magkaiba naman talaga yung presyo ng buy and sell sa collector talaga. So, syempre, kahit ang collector, pucha, ngayon ko lang nagkaroon ako ng opportunity. Kahit magkano pa yan di ba? Ganun naman talaga yung collector kasi syempre, bihirang makuha at baka maunahan pa tayo. And then, kung nakikita nyo naman, nasa harap na hindi pa to pala yung kanyang dream hat. Ito talaga. Samantalang ako, ito yung gustong-gusto ko sa mga sombrero niya. Kaso, wala. Hindi tayo nabigyan ng pagkakataon. Pero pagka nilasing ko mamaya to, uuwi ko to. Pwede. Yun. So, pero yung, kumbaga sa ano yung parang pinaka-collect mo talaga? Yung collect mo talaga na yung simulat una, anong yung kinukulik mo talaga? Una talaga kinulik ko SF Giants. Yung kulik ko SF Giants. Sige nga, pakita na nga natin sa kanila. Diyan ako SF Giants, mga Sharks too, kaya pala umuulan, no? Diyan ako nag-uumpisa mag-collect, saka napunta sa mga 49ers. Mga 49ers. Yun lang, tsaka fan ako ni Kobe tsaka Michael Jordan kaya nag-collect din ako ng Bulls tsaka Lakers. Mamaya makikita nyo yung kunting collect lang ng Bulls. Kunting collection lang, no? Pero yung mga Lakers din, grabe, papakita natin. So far, medyo tanongin muna natin si KM Vintage ng mga hinya kagaya ng mga nitong tinatanong natin. And then, after nung SF collection and then SF 49ers naman Pero nagano ka NBA, 'di ba? Yang syempre katulad nito, after nun NBA mga Sri Lanka naman. Sri Lanka naman And then meron din siya guys ng ayan, 'di ba mga header naman. Syempre patay na patay tayo sa header talaga pero grabe 'tong mga to. Sobrang mamaya papakita natin talaga sa pag-video natin kung ano yung mga collection niya. So, pero may mga kings rito pero huwag mo na pansinin yan. Baka may tago-tago natin yan no? Kings yan sila. Emotional damage! So yung mga naman ako sa mainanin. So yung Sri Lanka, NBA pero ito na nakuha hindi nakasama ako nitong nakuha natin to no? Hindi iba na to. Ay iba na to. Pangalawa na to. Pangalawa na. Ito na ano ko to sa Facebook. Sa Facebook na pero yung isa natin na nakuha sa flea market. Sa flea market yun. Nabenta mo na yun. Nakaibugi na yun. Nakaibugi na yun. Shout out Bugi Main. Kung hindi nyo na itatanong nga pala kung baga saan napakalakas din magbenta ni KM Vintage. Actually sa lahat ng mga Salakot Lifestyle members yan. Sa kanya nagmula yung almost kalahati or more than pa sa kalahati ng mga collection ng mga kasama namin sa Salakot Lifestyle. Yun, gayon pa man pero naubusan ako ng tanong kasi sobrang dami. Gusto ko ng isa-isahin no? Toss muna tayo. Grabe, sobrang dami. Ngayon, actually, sa totoo lang sa tinagal-tagal ko rito sa Bay Area, bukod kay kasi si P4 naman na nakita natin naglatag sila dati nakita ko yung mga collection ni P4 pero Shark City lang yun tsaka Bulls pero itong grabe to 49ers, Bulls, Lakers pati Giants tapos NBA kumbaga sa doble nung dami nung collection nung nakita ko na magagandang sombrero din pero grabe sobrang ganda. Ito yung mga collect na talaga, wala nang pang out. Kung
Maubo pa. Saan man tayo, dito tayo kukuha. Kukuha, no? Pero malabo yun. Malabong maubos sa CKM Vintage. Kaya nga, kumbaga sa ewan ko, sobrang hanga ko rin sa kanya mag-hunt kasi lahat ng items, bukod sa mga pambenta niya, napakatyaga niya talagang mang-snipe. Kumbaga sa nagsisearch lang talaga siya, pabilisan ng kamay sa mga app, at the same time sa Facebook. Never ko siyang nakita na bumaril ng mataas na hindi niya rin ia-out. Kumbaga sa syempre, sobrang tagal na natin mag-vintage, alam na natin yung parang yung pera natin, nakikip lang natin eh. Kahit barilin ko ng mahal yan, tutubo pa rin tayo. Kumbaga sana hindi tayo nabaril basta nang nakapikit lang na matatalo tayo. Kailangan alamin mo yung kumbaga sana siya lang sa grupo namin ng Salakot Lifestyle. Bukod pa doon siya yung hindi mo talaga makikita na lalo na pambenta. Hindi niya paliligtasin kapag mura lang talaga, pero pag hindi niya papansinin yan. Pero yung iba syempre kukunin kasi akala kasi pag maganda or yung may value. Pero syempre hindi silit. Siya yung nakita ko yung pasensya niya sobrang haba talaga. Especially sa mga nakita mo yung grill na to. Ewan ko saan ba ito nakuha? May tanong ko lang. Medyo ano ba yung istorya niyan? Ito sa Instagram. Nakita ko nakuha niya to sa garage sale. Nakuha niya to sa garage sale. So kung garage sale yan, mga $2, $3 lang yan. Nakuha niya to ng I think $15. $15 lang yan. Tinan nyo. $15, ganun kaswerte yung mga tao, no? Niligawan ko rin to. Ayaw niya rin ibigay. Ayaw niya din ibigay. Kahit pinarsyo mo dati yung mahal, ayaw pa ibigay. Naalala ko yata naalala ko yun din sa... Pero bumigay din. Nakausap ng maayos. Yun. Kumbaga sa depende talaga sa pakikitungo, sa pag-uusap. Nung nagsimula din ako, ganun din naman ako kung paano ko kinuha yung mga MLB ko no? Kumbaga sa nakukuha talaga sa tiyaga. At the same time, nakikita ng seller na interesado ko talaga, ganun mo siya kagusto. Tapos, alam niya na mapupunta sa magandang kamay. Yeah. Kasi yung maganda may trail pag may kailangan mong hanapin yung hats na gusto mo, hindi yung bili ka na ng bili. Kasi may pera. May pera ka. Wala namang trail I mean, para sa akin lang, opinion ko lang. So, ibig sabihin, ito na nga yung patunay na talaga na isang patunay na kahit marami kang pera, hindi mo basta-basta mababaril to. Mababaril yan. Pero yun yung 1 year to 4 years niyang inalagaan to. Diba? Nung kumbaga sana first year mo palang nakita to, syempre. Gusto ko na yan, ayaw ibigay. Hindi ka nire-reply. So after 4 years, inalagaan mo, inawita mo na, bumigay na. After 4 years yun na, bumigay na. Pero at the same time, kumbaga sa binigay niya talaga yung market ng ngayon. Kumbaga sa nakita niya, parang hindi naman siguro gano'n, no? Yung bumababa yung market ng vintage. Sabi nga nila, you gotta pay to play, di ba? Yeah. Hindi mo na mabibili ng mura to ngayon. Mura, tsaka marami kang kaagaw dyan, syempre. Automatic yun. Marami kang kaagaw dyan. Syempre, yung mga hindi naman collector, pero dahil gusto na lang nila yun na parang maging hype lang sila, especially sa game ngayon. Meron ako nito kasi may pera ako eh. Yeah. Ako lang meron nito. Kumbaga sana, 2 of 2, 1 of 1. Hindi nila, kumbaga sana, buti hindi nila na-consider na mapupunta sa collector talaga. So, pero buti na lang, syempre, naawitan mo at alam niya maalagaan mo to. Kumbaga sa inopera ko na Yun? 3K. 3K, no? Pero nakita ko to dati sa eBay 5K May nag-post. Nakita ko nga rin yun ng 5K. Ko din yun Pero biglang nawala no? Nawala na. Wala na ito. Hindi nalalabas to. Sabi nga nila to the grave. Kasama na sa hukay. Kasama na sa hukay yan. Pero sobrang ganda niyan. Kumbaga sa isa yung sa mga splashes na mahirap i-acquire. Kasi yung Pirates, kung nakita nyo, meron na si Mervs, lumabas na nito recently lang. Pero marami pa yung nakatago, pero yung SF talaga sobrang dalang sa mata. At the same time kasi sikat na team yung mga yan kaya parang kumbaga sana wala lumalabas dahil masyadong gamit nung dati. Nasira na. Tapos konti lang pinroduce nung kasi. Sigurado. Kasi sikat Pag sikat, konti lang nilalabas di ba? Pag sikat na team So ganun yung parang naging pagtanto ko dun sa mga kaya ko konti ang nilabas. Biruin mo to, ilan lang lumabas nito. Wala pa ako, I think dalawa na. Si Show Off tsaka to. No, si Show ni All-Star Vision. All-Star Vision pero wala na sa kanya. So dalawa pa lang lumalabas nito.
Biro nyo, sa sobrang tagal na nang nag-start nyo, piling ko nag-start pa yata yun, 2010 pa yata yun si All-Star Vision. Hindi ako sigurado. Parang sobrang tagal na ng mga ano, pero dalaw pa lang nakikitaan ko. So ito medyo malimit mo itong makita, pero nakuha lang yata ito ni Elite ng $3 eh. Yan. So Sri Lanka naman, meron ko din ito. Ayan, oo. Ay hindi, ito. Meron ko rin, may aso rin siyang Sri Lanka, meron din siyang mga natatagong, ito pinag-uusapan natin to May nakita kang pangalawa nito, no? Ace. Yung Ace, no? Oo, yung Ace. Tinan nyo, kung di natin talaga masabi talaga yung laro eh. Meron nyo akala namin dito ni Elite nung nakuha to ni Boogie. So from Indonesia. From Indonesia, naglabas sila ng doon nakuha yung Detroit. Pero silver yung stitching nyo dito guys, kung di nyo nagtatanong sa MLB side niya. And then akala namin nga, kumbaga custom or kung ano man nangyari dito. Pero may nakita kami, ganda naman kasi malinis pa to. Parang makikita nga naman na fake yan. Maganda talagang SS talaga lahat. Pero silver stitching. Yun, diba? Silver stitching talaga yung napaka-puro pero MLB side niya. May lumabas. Nandun, actually nakapost din sa eBay yun eh. Oo, nakapost sa eBay. Kasi si 815 yata yung nag-post nun. Si 815, si 815. Tapos gray din talaga. Minention niya talaga na gray yung MLB niya. Sobrang tinagal-tagal na namin, ako na especially ako sa laro ng MLB. Yun yung kasi yung na-experience ko palagi. Never pa ako naka-experience nito. Hindi ko rin to pinapansin. Kasi siyempre kung pinapansin ko to, kukunin ko to siyempre kasi nabenta ko na yung ganito ko eh. Pero dahil gray stitching siya dito, sabi ko baka may something to. Pero hindi. May nakita pa kaming isa nito na which is talagang hindi mo masasabi talaga yung laro. Hindi mo talaga masasabi. Na parang, ako matagal na ako sa game, walang lumabas sa ganyan. Hindi mo masasabing ganun kasi nauna sila sa atin eh. Nauna yung mga to bago pa tayo ilabas eh. Di ba? Kaya minsan di mo rin masasabi. Hindi mo masasabi unless na lang talaga yung mga ibang malilikot ng isip na nag-produce na talagang syempre hindi mo talaga masisisi. Tao lang tayo. May mga iba yung ganun yung treat. Pero syempre given na yun sa mga tao talaga na may mapang din lang at may nalilin lang. Syempre, kaya kailangan talaga nating maging mabusisi talaga. Kung magtanong tayo sa mga... Huwag kang mahiya. Diba? Huwag kang mahiya. Kasi kabuti mo rin yan eh. Kasi, kumbaga sa talagang maging mapanuri tayo kasi hindi biro yung mga presyo nito eh. Kumbaga sa di ba? Kung makikita mo to, ilang libo na to, dollars na to. Di ba? Ito pa lang eh. Pero mamaya isa-isahin na yun to, papakita ko natin sa inyong lahat kung ano yung meron si KM Vintage. Dahil dyan, toast tayo. Nakakuha tayo na. Grabe ka. Lahat pinipeke na ngayon eh. Pero kailangan din, bago mo bilhin, kailangan magtanong ka para hindi ka maloko, syempre, di ba? Kailangan mo munang alamin yung bibilhin mo. Totoo yun. Totoo. Sobrang totoo. And then, kaya, syempre, kung talagang matagal ka na sa laro, nakapag-establish ka na ng pangalan mo, gusto kong bilhin niya, pero pwede bang naipo ko muna? Kasi mahirap na, gagastos ako ng ganitong malaki, pero, di ba? Kung may tiwala ka sa akin, di ba? Kung wala naman, syempre, hindi naman sa Pilipinas to US, medyo 1 week or 2 weeks, di ba, yung shipping nun. Pero syempre kung interesado ka, wala naman nabili dyan. Diba, para magkaroon ng pagkakataon, padala mo na. Kasi para sigurado rin talaga. Kasi mahirap eh. Especially dyan sa Pilipinas na talaga minsan nagkakalakuhan eh. Pag sinip, iba na. O kaya tapos ayaw mo na ibigay yung pera. Kahit saan naman, kahit dito naman. Yeah, especially sa mga app, diba? Wala ka ng bawi. Pero yun nga, kapag gusto mo talagang makasigurado kung tao sa tao, why not gawin yung gano'n katulad ni best example, JRP, si Renz. Diba? Respetado, talagang bagsan, malaking yung network ng businesses niya. Tapos, bumibili siya sa akin. So, pwede bang ipadala mo muna yan, ganyan. Or talaga pinost niya rin, padala mo sa akin, saka natin pag-usapan yung presyo. Kasi gusto niyo makita talaga eh. So, ganun talaga sana lahat ng mga Pilipino makapag-establish ng ganun talaga para maiwasan natin yung lokohan. Grabe, sobrang iba na yung vintage ngayon. Parang hindi mo masabi na bumababa, tumataas kasi bawat lugar eh. Di ba? Umuusbong eh. Kung sa atin parang dito, parang matumal na ganun. Pero pagkita mo naman sa ibang bansa, sikat na sikat. Katulad ng Indonesia ngayon. Ang daming naging seller ngayon dyan.
Pero wala, talagang hindi mo masabi talagang parang ano lang, ang tawag seasonal. Seasonal. Yeah, seasonal talaga, seasonal. Depende naman sa ano na ngayon, as a rarity ng hats. Yeah, sa bagay, oo. Especially yung mga parang dati mong gustong mo ko pero ngayon parang nagkalat na. Kaya bumababa yung yung presyo. Daming lumalabas. Dami na lumalabas. So hindi ibig sabihin talaga na bumababa yung presyo. Dahil na lang siguro dahil maraming lumalabas talaga Yeah, sobrang kumbagsan. Ito katulad nito kung marami ba lumabas ito, hindi mo mabibili ng ganung presyo yan, di ba? Kumbaga sa mababa na rin yan. Pero dahil nga sa hirap kuhanin, eto hindi na bumababa presyo nito for sure. Halos majority ng nasa kanya, guys, talagang mahirap ng bumaba itong mga presyo. Uy, ito, na-miss ko yung ganito ko, nagkaroon din ako nito. Yan, isa din sa paborito ngayon. Yeah. Ganda ng fit. Ganda ng fit nito. Kung di nyo natatanong, ito yung parang next ko sa linya ko na buuin. Pero sa susunod siguro yan. Backscript tayo ngayon kasi mahilig talaga ako sa may mga side na ganito. Kaya abangan natin. Grabe, abangan natin yung susunod na yan. So, yun. Ngayon, tara. Check natin yung mga ibang collection niya sa kanyang kwarto. Let's go. Bulls tsaka Lakers na konting collection natin. Yun. Grabe naman yan. Sobrang grabe naman yan. Tingnan nyo naman, nakasabit lang dyan, oh. Di ba, pagpasok mo pa lang, oh. Pagpasok mo pa lang, puro Bulls na agad. Dito sa kwarto ni Elite Vintage. Grabe, actually, parang walking closet na nga to, eh. Ayan. Pero grabe, ilan taon ulit bago mo nakuha yung mga yan? 4 years simula nung nag-collect ako. 4 years lang or pa lang, grabe na yung collect na acquire mo. Grabe. Ano lang to? Mahinaan lang, ano? Pero sa Bulls, kumbaga sa hindi mo naman kumbaga sa gustong-gusto yan, eh, no? Lakers ka talaga, eh, no? Kumbaga or parehas sila, matimbang sila sa'yo? Matimbang, even lang sila. Even lang sila, Lakers tsaka Chicago Bulls na gawa kay Jordan. Pero, yung mga collect ko naman dito, yung mga gusto ko lang. Hindi ko naman ganun. Hindi naman lahat. Kagaya kay Renzel. Shoutout kay Renzel. Yun ang tinatawag nilang Bulls God. Bulls God, ano? Sobrang dami nun. Kasi talagang puro twill kasi yun. Joke lang. Joke lang, Renzel. Joke lang sa'yo. Shoutout sa'yo, Renzel. Finally, nakahipo ka na rin ng double shark suit na wool. Oo. Sa tinagal-tagal mo, nakahipo ka na. Tsaka two-tone na header. Yan, two-tone header, no? Nakakuha ka na, no? Nakakuha na ba siya? Wala siya. Wala pala. Sorry ka. Pero dalawa lang naman nandito. Dalawa lang naman nandito. Yung header natin dyan, tsaka two-tone na header. Dalawa lang. Pero pagbalik mo siguro, baka pag nalasing mo si Elite, may bigay sa'yo. Grabe. So, isod tayo dito. Grabe yan, grabe. Sapatos na mini-me. Uy! Parang parehas kayo ng sapatos ni Kali. Parang ganyan yung style ng unang bili ko sa kanyang sapatos. Start them young. Naka-ready na, no? Ito, grabe to. Vintage yan. Ito, galing kay Castro to. Castro Vintage. Castro Vintage. Ayan, kay Castro Vintage. Bro. Pero, ayun na, pumidit na. Matanong kita, sobrang grabe naman yan. Ano bang kwento niyan, Mari? Yung sombrero na yan. Ito, taas ko ba nabili to sa eBay? Yeah, magkano yan? Una, nakuha ko to, 1,000. Tapos, na-cancel yung order ko, tsaka pinabid. Pinabid na, no? Kumbaga sana, ikaw yung una siguro na nakadali niyan. Oo. Tapos, tapos pinabid, sabi ko, pinabid, di ko na pakakawalan. Oo, talagang kumbaga kahit anong mangyari. Magkakabusan tayo ng pera. Hindi naman magkakabusan, pero may limit naman tayo. May limit naman tayo. Saktuhan lang. Saktuhan, pero sobrang crispy niya na, dead stock talaga. So ibig sabihin talaga may lumig din talaga. Yan, hindi ko alam. May lumig din talaga kasi ni-repose, no? Pero gayon pa man, ganun talaga yung game. Oo, hindi mo maiwasan. Hindi mo maiwasan yun, wag mo sisihin yung tao na nag-backdoor na mga nangyari. Pero nangyayari talaga sa buhay yun kasi lahat gusto natin ng sombrero, eh. Hindi mo maiwasan talaga yun. Hindi mo maiwasan sa laro yun. Kaya yung ibang nagagalit na mga tao, it's part of the game talaga. Tapos
kumbaga sa ano, better luck next time, ika nga nila. Yan, better luck next time. Para sa'yo, para sa'yo talaga. Yeah. So, yun. Meron din pala tayong mga pin dito. Yan, tinan nyo. Grabe, nandito na sa kanya lahat. Actually, kung kumbaga sa ano, mapupuno ka talaga dito. Sobrang dami mong collection no? Puno na talaga. Dalaw-dalaw pa yun. Grabe. So, yun, bago na. Nabukasan na nga Nabukasan ng Sixers. Nabukasan na. Yung 76ers, nilet go mo na. Ilang piraso rin yun. At grabe, tinan mo, yung mga jersey doon. Yan. Yung jersey ko, naalala ko na naman. Bulls. Ito, nagamit ko yung isang Bulls dito nung umuwi ako ng Pilipinas. Yan, nilalang ko sa kanya. Kasi syempre, magdadagat tayo. Kailangan nakasando. Grabe, sobrang grabe yung collection mo. Pero, kumbaga sa ano, sa total ng mga collection mo, feeling mo, alam mo kung magkano? May idea ako kung magkano. Yung nagastos mo lahat-lahat, ha? Hindi na. Pero, hindi naman kamahalan na bili ko mostly dito. Mostly na nahunt ko lang. Nahunt mo lang talaga na... Sabay, kumbaga sa ano, tubong lugaw ka na lang talaga sa mga binibenta mo, no? Tubong lugaw na talaga kasi sobrang tiyaga talaga, nilit talaga. Nakita ko talaga. Dati pa yan, nakikita ko yung mga pinopost niya kung magkano yung na binibili niya. Especially sinesend niya sa group. Pero, yun, feeling ko talaga, I think, talagang kumita na rin siya sa lahat-lahat. Tsaka ano, di ba, nagbebenta ka ng mga damit. Dati na. Jacket, diba? Vintage dati. Kung di nyo na itatanong, yung una nating pagkikita, no, sa flea market. Yan, sinuportahan namin yan. Si Elite Vintage dun sa kila P4. Dun sa Garden of the Flea. Garden of the Flea, yun. Doon kami galing sa kanila. At first time ko makita sila Merbs, Keith Chavez, Christian Watson, sino pa ba? Sila... Yun lang tayo lang. Tayo lang, maapat lang ba tayo nun? Si Dieter yata. Yeah, si Ukay, yan. Si Ukay, nakita ko na yung dati pa kasi pumunta sa amin yung sombrero Pero yun nga, grabe, ngayon ko lang magsano, mabubusisi lahat ng mga collection ni Elite Vintage pero sobrang grabe. Ito din sa tingin ko, I think rare piece para sa akin. Yan 96. Kasi hindi leather, stitch siya. Yan? Oo nga Oo nga. So, tapos meron ako ito yung leather. Oo nga, dalawa. Yan yung leather. Grabe yan, grabe. Ngayon ko lang ngayon, Timo, ngayon ko lang mabusisi, no? Grabe yan. Grabe, so meron ko pa lang. Pero yung stitching isa pa lang nalabas, no? Hindi ako sure, pero yan pa lang wala yung pa lang nakikita mo, no? Pero madalas talaga yung no? Yung leather talaga, no? Grabe. Ultimo kahit shark tooth niya na black dome, dalawa. Meron siyang single line doon. Dalawa doon. Tapos mga blanco doon. Yan, grabe. Yung ginagawa mga Einstein, no? Yun, joke lang. Sobrang solid. Tapos, yun. Tara, talakayin naman natin yung mga nasa labas. Let's go. Yan natin yung mga nandun. Grabe. So, yun. Ito yung panghuli nating question para kay KM Vintage. At after nito, papakita ko sa inyo yung kabuuan ng collection niya. Makikita niyo dito mamaya. Yung beer natin. Ayun, sige. Puho muna kami ng beer. Muna kayo. Ewan sa akin? Hindi sa'yo. Ngayon. Beer muna tayo. Kumbaga sa ano, ito na yung pang-pinali. So, kumbaga sa ano, kain muna tayo. Ito na yung pinakamabigat na tanong. Kumbaga sa ano, maraming hindi maniniwala, maraming kontra, pero syempre may kanya-kanya tayong opinion, di ba? Kumbaga sa ano yung mapapayo mo palagi sa mga baguhan ngayon. At sa mga, syempre sa mga makakapanood nito, syempre yun yung target natin talaga na makatulong tayo sa mga nanonood talaga. Anong mga ipapayo mo sa kanila? Para sa akin lang, sa mga baguhan, yung mga bago lang mag-collect or mga gustong magbenta, syempre kumita ng konting pera.
Enjoy nyo lang. Enjoy nyo yung process. Be patient. Patience lang talaga. Huwag kayong magmadali. Kasi makahanap ka talaga na murang hats. Yeah. Kumbaga sa kung hindi ka nagmamadali, may lumalabas at lumalabas. May lumalabas at lumalabas. At alamin nyo kung ano yung mga binibili nyo para hindi kayo maloko. Yes. Magtanong ka lang, huwag kang maya magtanong kasi ikaw buti mo yan eh. Yeah, totoo. Para sa'yo naman yan eh. Collection mo yan eh, kailangan alamin mo. Yeah. Tapos enjoy mo lang yung process. Tapos, wear your hats, wear your grills. Syempre. Syempre, shoutout nga pala, kakuha lang natin ito. Kumbaga sa isang tabi mo yung ego. Yeah. Number 1 yun eh. Isang tabi mo na parang, hindi ko pinapansin itong tao na to. Pero syempre, kung magalang ka naman makiusap, bakit hindi, di ba? Isang tabi mo muna na, minsan kasi sa tao, nayayabangan tayo, na tingin pa lang. Pero syempre, hindi natin mahusgahan dapat yung isang tao na parang kung tingin mo lang mayabang, pero out of nowhere tinan mo, 'di ba? Hindi pala ganoon. Hindi pala ganoon. Diba? Don't judge nga, 'di ba? Don't judge the book by its cover nga yun. Pero yun, tulad ng sabi niya nga yung kanyang payo sa mga baguhan, talagang wag tayong mayang magtanong. Number 1 talaga, sabi nga sa Patalastas, tandaan, marunong ang nagtatanong. Ayun. Yes, so, yun, siguro abangan nyo ulit. Siyempre, hindi matatapos to eh. Especially sa tulad ni Elite na collector, may bago. Abangan nyo yung mga susunod naming mga huli. At siyempre, Kit Chavez din, may bagong i-collect din. So yung tingnan natin dito sa Bay Area kung sino yung mga vlog natin, may show yung mga collection nila. Pero yun, feeling ko hanggang dito na lang muna tayo. Yep. So, see you next vlog. Yeah, next vlog. Bricks Parongo ng Cavite Hombre. Kim Vintage sa Facebook, Elite Vintage sa IG. So yun. Salamat din sa time mo. Salamat din sa time mo na pag sa'yo. Yun, let's go. So syempre hindi natin kakalimutan na shoutout natin yung grupo natin yun. So paki-shoutout na. Yun, hindi mo mawala yun sa video. Let's go. Shoutout sa Salakaw Live. Ulit. So syempre hindi natin kakalimutan yung grupo natin yan. Paki-shoutout naman natin yan kay B-Page. Natin yun. Automatic yun. Hindi mawawala yun. Shoutout sa grupo namin, Salakaw Lifestyle. And I'm saying, let's go!